Alam na natin kung sino yung mga nag-file. Alam na natin kung sino yung mga tatakbo. May mga magkakamag-anak. Yung iba, mag-aamo. Kalaban yung amo dati. Okay, tayo po'y kumausap ng isang political analyst at ipa-assess natin yung mga nangyaring certificate of filing ng candidacy nila nito mga nakaraang ilang araw ba tayo? 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nasa linya po natin ang isang kilalang political analyst, si Professor Jean Franco. Prof, magandang araw po. Ay, magandang umaga. Prof, nako, gusto ho namin malaman ng isang assessment ng isang political analyst kahapon hanggang mula nung October 1 hanggang 8 kahapon. Ano ho ang, sa palagay po ninyo, ano ho ang inyong nasa isip sa ngayon? Kinokolek ko yung thoughts ko para mas maayos kong masabi. Kapag very strong yung emotions mo, ang hirap i-articulate ng maayos. Go ahead po. May maraming sorpresa, maraming nakabibigla. Meron ding mga heartwarming and inspiring na moments doon sa sa pag-file. Ang nakakabigla yung dami ng celebrities. Yes. Sa iba't ibang posisyon na tumatakbo. Tama po. Yun talaga. At yung isa naman na talagang talamak yung political dynasty, no? Halo-halo na doon. Pati celebrities din, may political dynasties din, no? Na tila umabot na sa sukdulan kasi parang yung iba occupying the same positions, no, or seeking positions in different levels of government, all at the same electoral cycle. Yung inspiring naman yung mga bata, yung mga non-traditional politicians who are contesting, yung mga well-entrenched traditional politicians sa kanilang mga lugar, no? Opo. So ibig sabihin, kahit na naiinis tayo, meron pa rin talagang tumatayo at gustong ipaglaban yung reformang gusto nilang matupad, no? Kahit na alam nilang parang imposible at mahirap. Sa palagay po ba ninyo, Prof, magbabago ang, compared sa 2022, ngayong 2025, magbabago ang takbo ng kampanya? Increasingly talagang it's going to be a social media based campaign. Kasi syempre yung social media very cost effective Hindi mo na kailangang magbayad para ma-distribute 'yon. Libre 'yon. Ang babayaran mo na lang syempre yung yung creative creative production ng political ads. At the same time, hindi mo nga kailangang maging ganun ka-creative. Pwedeng random, shout out to your followers or to people who you'd like to convince to elect you. So, ganun lang, no? Hatiin ko lang po yung isang question ko. Yung una, yung nagdeklara na hindi tatakbo, hindi na ho ako mag-name ng name sa Prof. Tapos yung pangalawa, yung may naging usapan na hindi nasunod. Dalawa yung sama ng loob kahapon O yung unahin muna natin, paano ho palagay po ninyo titingnan o ikukonsume o mararamdaman ng Pilipino dun sa mga nagdeklara na hindi pa ako tatakbo, hindi muna ngayon. Yung pala nag-file. No. Alam mo, unang-una, hindi mahirap, hindi rin maganda yon. Kasi dapat yung yung pagpasok sa isang political position, dapat buong loob mo. Hindi dapat yung, gusto kong subukan, ayaw ko na. Kasi pinag-iisipan ng maigi yun Ibig sabihin, pinapahalagahan mo yung position na papasukin mo. Tama po. Paano po tatanggapin ng Pilipinas? Is it negative or parang okay lang? Yung gano'n na parang yung hindi nagdeklara na hindi ako tatakbo kasi hindi ko naman alam ang gagawin siya pag nanalo ko. Parang yung mga gano'n, ano ho ang take ng Pilipino sa gano'n? Tapos tumakbo na, tapos nag-file. Di dapat hindi na nila iboto. Kasi tinanggap na niya, sinabi niya na hindi niya alam ang gagawin. Parang walang tapos isang salita. Tapos tumakbo pa rin siya, di ba? Parang walang isang salita. Parang pinagsasamantalahan mo naman yung mga yung mga taong naniniwala sa iyo, di ba?
Tama. Yung pangalawa naman na, ito yung kalahati ng tanong ko, Prof, paano naman po yung, paanong tatanggapin ng mga Pilipino na, teka muna, hindi ko nga maintindihan, bakit nag-file ng Certificate of Candidacy yan sa isang distrito, may usapan na kami na ako muna, ako munang pinagbigyan ko na siya ng how many years, tapos ngayon, magkalaban pala kami. Paano po tatanggapin ng Pilipino yan? Ang may kasalanan nun, yung naniwala. Sa bagay, bakit kasi? Oo, kasi alam naman natin na ang honesty, hindi naman yan, hindi naman yan, that's not a strong suit of politicians anywhere in the world, no? Kasi syempre yung kinang ng pagkakaroon ng power, talagang very blinding yun eh. Diba? Oo, tama po. And naisasantabi mo talaga prinsipyo, yung pagiging pagkakaroon ng isang salita. Maraming tao nang nabali yung prinsipyo nila dahil sa politika. Oo nga, Pero yung tingin ng Pilipino, palagay mo, Prof, negative ba to? Parang hindi ko iboboto to kasi nakipag-usap ito o hindi? Wala sa kanila to? Wala sa kanila. May mga kung yung magnanakaw nga na na-convict na-elect pa. Na-elect pa, nakaupo pa. Ito pa na sabi, private na usapan lang, di ba? Or kahit nasa... Kumbaga parang napakaliit na bagay nito kumpara doon sa mga may graver crimes na na-convict na, nakulong na, tapos nakabalik pa. So hindi tama pala yung parang binibida nila kahapon na nagkaroon kami ng usapan, tapos ganito, anong klaseng magiging politiko yun? So hindi siyang, it's not a good platform to use. Oo, pero syempre hindi ganun karami yung makukumbinsi mo doon. Kasi lalo na sa lokal, kasi sa lokal importante yung yung nakamayan mo, na tulungan ka. Yung ganun kahit na ano pa yung nagawa mo, lalo na sa Filipino, napakahalaga ng yung relationship, personal relationship dun sa botante. Oo nga. Tapos kung kanina, sinabi niyo, Prof, na napakalaking advantage nung ikaw ay kilala kahit saan ka mang larangan ng galing, basta may recall ang pangalan mo. Yes, lalo na kung binoboto ka nationwide. Napakalakas ng dating nun. Kumbaga, sa totoo lang, kami dito sa DWIZ, Professor, kami po'y pagod na sinasabi namin sa mga boboto, magdala kayo ng kodigo. Wala pa rin recall pa rin yun, Prof, pagdating sa loob ng presinto. Yes, pero 'di ba ando naman iaano mo na lang, i-check mo na lang. Kaya nga sa Senate crucial kasi ng name recall Kasi ando na ito. Yung gano'n, ando na pino-provide na sa iyo, hindi katulad nung unang panahon na isusulat mo talaga. Ibig sabihin, nagdadala ng kodigo yung mga tao. Ito nandun na, di ba? Hahanapin na lang nila. Kumbaga, hahanapin nila. Mo na lang. Pero ako, naniniwala ko sa sinabi ni megastar Sharon Cuneta. Kailangan mag-research. Kailangan maging matalino ang... Lahat naman tayo may cellphone na. Tama. Lahat, total, tayo isa sa mga pinaka matinding gumamit ng internet ng mga Pilipino sa buong mundo. Might as well gamitin na natin. Oo, lalo na sa laban sa Senado, 'di ba? Kasi ang daming nangangako na gagawin ko. Kung wala silang kakayahan, alam mo, deliberative ang Senado. Ibig sabihin, madebate 'yan. Hindi pwedeng gusto mong ipasa mapapasa mo bukas. 'Yun. Okay, Prof. Unlike yung mga sa lokal, 'di ba? Tama. Prof, siguro isang payo na lang para sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy nila kahapon. Isang payo po galing po sa inyo. Good luck, pero sana maging maayos yung eleksyon. Wag sana silang gumamit ng mga disinformation at sana isipin nilang yung kahalagahan ng posisyon na sinusubukan nilang pasukin, galangin nila yun, pahalagahan nila yun kasi hindi biro rin yun. No? Opo. Tama po yun. At saka yung walang kadating-dating sa akin, yung tipong nanalo na tapos saka mag-aaral. Totoo yun. Oo, kasi hindi pwede yun Oo, kasi kung hindi ka nag-aral, hindi ka na mahilig mag-aral nung umpa,
ay hindi ka na rin talaga mag-aaral, lalo na pag nakaupo ka na. Ang sarap na eh. Andiyan ka na eh. Tama. Ano na eh. Kumbaga yung feeling mo nandun na eh. Okay, Professor, thank you very much po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat po, Prof. Maraming salamat. Thank Political you. Analyst, Professor Jean Franco.